Ang pinsan na ipinakilala ni Mama sa amin ni Papa, ay isa pala niyang hanggang sa Dear Ate Vine, mapagpalang araw sa inyo, ibabahagi ko lang ang aking problema sa aking mga magulang. Ako po si Olivia, nag-iisang anak ng aking mga magulang. Nangyari po ito noong 2015 pa, ako ay elementary pa lamang. Kami ay naninirahan dito sa Bulacan, ang mama ko ay tubong Davao, si Papa naman ay tubong Bicol. Sa Manila na sila nagkakilala, at nakabili naman ng bahay dito si Papa sa Bulacan kaya dito na kami lumipat, dito na rin ako nag-aral. Si Mama ay may regular na trabaho sa Cubao, at si Papa naman ay may negosyo dito sa aming bahay, na mineral water, maayos naman ang buhay namin, dahil may negosyo, at may trabaho pa si Mama, lahat ng gusto ko ay madali nilang naibibigay. Mas naging close ko si Papa dahil siya ang malimit kong kasama. Isang araw, nangailangan si Papa ng katulong sa mineral water niya, sinabi niya ito kay Mama, at sabi ni Mama siya na ang kukuha, dapat daw yung mapagkakatiwalaan. Mag-isang linggo pa, may dinala si Mama sa bahay, si Kuya Dennis, para ko na siyang kapatid, dahil bata pa ito, 24 years old lang at the time. Sabi ni Mama, pinsan daw niya ito sa pinsan, kaya kamag-anak niya at mapagkakatiwalaan, galing pa daw itong Davao. Naging stay-in si Kuya Dennis, maliban sa 2 pang tauhan ni Papa na stay out, kaya doon natutulog si Kuya Dennis sa barracks ng mineral water. Dahil bata pa ako ay hindi ako nakakapansin ng mga bagay-bagay, hindi rin ako malisyoso. Binilhan ni Mama si Kuya Dennis ng mga damit, wala lang iyon kay Papa, kasi kamag-anak. Hindi lang iyon, pag uuwi si Mama galing work, may pasalubong din siya para kay Kuya Dennis, wala din yun kay Papa, pero ako bilang anak, may time na nagseselos ako, kasi minsan mas mahal yung kay Kuya, dahil sa gabi lang nag-iisti si Mama sa bahay at tuwing araw ng Sabado at Linggo, kaya, isang gabi. Nakita ko si Mama na lumabas ng bahay. At sinundan ko siya, pumunta siya doon sa barracks ni Kuya Dennis. Nag-isip ako ng hindi maganda, hinintay ko siya kung anong oras siya papasok sa loob ng bahay, inabot din ng 1 oras. Kinabukasan sabi ko kay Mama ano ginagawa niya sa kwarto ni Kuya, sagot lang niya, huwag kang maingay, dahil may sakit daw si Kuya Dennis at minasahe lang daw niya, kaya nanahimik ako. Sumunod na gabi, nakita kong muli siyang pumasok sa kwarto ni Kuya, ganun na naman katagal 1 oras, pero nanahimik ako, isang araw nagpaalam si Papa na uuwi ng Bicol, dahil may aayusin daw siya, 1 linggo siya doon. At binili niya muna kay Mama ang negosyo, simula noon halos gabi-gabi si Mama sa kwarto ni Kuya Dennis. Dahil curious ako, sinundan ko na, at sinilip ko, ano ginagawa nila. Kitang-kita ko ang pinaggagawa nilang sa Papa ko, halos si Mama ang gumagawa ng lahat para mapaligaya si Kuya Dennis, iyak ako ng iyak, galit na galit ako kay Mama, simula noon, hindi ko siya pinapansin, at pagdating ni Papa, agad-agad kong sinabi ang nakita ko, dahil sa galit ni Papa, muntik na Kuya Dennis, ako pa sinisisi ni Mama, ako daw ang dahilan kung bakit magkahiwalay sila ngayon ni Papa. Sana daw inilihim ko na lang daw ang lahat, dahil wala naman daw akong alam sa pinagdadaanan niya, pinalayas kasi siya ni Papa, dahil kung hindi siya aalis ipapakulong siya ni Papa, hanggang ngayon, iniisip ko rin na parang kasalanan ko nga, sana buo pa rin ang pamilya ko kung hindi ako nagsumbong, tama ba yung ginawa ko, nasirain ang sarili kong pamilya, dahil sa pangingialam ko.